Mula sa Tuguegarao City, good morning everyone! Or as we say it in the Ibanag language, Diyos ta umani ka mong amin. This is your King of the World. And in today's video, pupunta tayo sa kabundukan ng Ifugao at Benguet para mag-motocamp at umattend ng Philippine Loop Conquerors Banquet. Let's go! Isang maulang umaga na naman ang sumalubong sa atin sa umpisa ng ating paglalakbay. Mula Buntun Bridge hanggang gitnang bahagi ng Isabela, tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Pero syempre hindi natin hinayaang masira ang mood natin dahil dito. Pero ang hindi ko inaasahan, meron pala talagang sisira ng mood ko ngayong araw. Okay, so I already lost 2 hours dito po sa Santiago City kasi butasan ako ng gulong. Fortunately, hindi siya kaya ng vulcanize. Masyadong malaki yung butas, so I have to change tire. So ayun na nga, nakarating ako ng Santiago City alas 9 ng umaga. Ito, palabas ako ulit at 11:28. Diyos ko, took me 2.5 hours to fix my tire problem. Oh my God. Ilang minuto pa ay narating na din natin ang probinsya ng Nueva Vizcaya, kung saan dito ka magpapasalamat na nakamotor ka dahil sa infamous traffic sa Jadi, dahil na din sa panibagong pagpapagawa ng kalsada. Welcome to the municipality of Lamut, Ifugao. Lamut, Ifugao. Itong kalsada malapit sa boundary ng Lamut at Kiangan, Ifugao ay naging isa na sa mga paborito kong daan dahil parang niyayakap ka ng kalikasan. Rock Mountain sa kaliwa, tapos ilog naman sa kanan. Pero pakagat lamang ito. Sa patuloy na pagbaybay natin sa Ifugao, bumungad na ang mapanganib na kalsada. Dahil maulan ng mga panahon na ito, madalas ang landslide. Maswerte lang ako dahil naitabi na ang mga gumuhong lupa bago pa man din ako dumaan dito. Pero nandun pa rin yung takot na baka may mas malala pang mga landslide na madadaanan. Not really the best time to visit highest point. Wala kang makita, parang sarap pa rin pumasdan. At gaya ng inaasahan, may mga mas grabe nga ang nangyari. Buti na lang at possible pa rin ang mga ito. After a few hours of riding, narating na rin natin sa pangalawang pagkakataon ang highest point ng Philippine Highway System. So yun na nga, nakarating tayo ulit dito sa highest point of the Philippine Highway System. Siyempre kasama pa rin natin si Nacho, ang ating trusted ATV 160. Welcome to the new highest point. Welcome Mount Pulag, protected landscape. Feels good, feels good. Sobrang ginaw at malakas ang hangin ngayong araw, kaya dali-dali na din akong bumaba dahil papagabi na. At may kalayuan pa ang Lake Tabeo kung saan ako unang magkakamping. Alam kong nasa bundok ang Lake Tabeo, pero di ko inaasahan na mas matarik ang kalsada dito kesa sa papuntang highest point. Tinahak ko ang makitid na daan at nabalot ako ng dilim. Pakiramdam ko nga parang hindi matapos-tapos ang pag-akyat ko papunta sa Tabeo. Pagkatapos kong marating ang lawa, hindi na din ako masyadong nakapag-video dahil umabot daw sa 10 degrees Celsius ang temperatura ng mga panahong ito at inuna kong maging safe laban sa matinding ginaw at magpahinga. Kinabukasan ay maaga din akong umalis kasi hinahabol ko ang Conquerors Banquet para sa mga Certified Philippine Loopers sa taong 2024. Good morning everyone. Diyos ta umani ka mong amin. It is now 5:39 in the morning and we are preparing to go to Baguio today to attend the Conquerors Banquet for the Philippine Loop Adventure Tour 2024. Tara, prepare na tayo.
This is Lake Tabeo. So off to Baguio I went. Grabe yung bumungad sa akin na tanawin pababa galing sa Lake Tabeo. Ito yung na-miss kong view kagabi, pero bawing-bawi naman ngayong umaga. Natumba tayo guys. Nagulat ako dito sa landslide na to. May alternate route pala doon na hindi ko nakita. Tumba. Aray. Okay lang, everything's okay. First ever crash with Nacho. Ito pangalawang aberya na ng trip natin. Una, yung napunit na gulong ko sa Santiago. Tapos ito, magkakaroon pa kaya? Ilang oras pa ay nakarating na din ako sa Ambuclao Dam. Di natin pinapalagpas ang dumaan dito kasi maganda naman talaga ang view. Hindi nga lang ngayong araw. Sa pagdaan ko sa ibabaw ng dam, bumungad sa akin ang napakaraming basura na naipon sa bunganga ng spillway gates. Napaisip lang din ako meron kayang filtering system ang mga dam natin para matanggal ang mga basura habang nakaantabay ito sa pagbubukas ng dam? O hinahayaan na lang na bumagsak sa mga ilog sa ibaba at patuloy na dumaloy sa river system ng bansa? Oh my God. Sana may system in place para makolekta ang basura. Kasi sayang yung opportunity na matanggal na yung basura sa kalikasan. Kaya, maging responsable po tayo sa ating mga basura. Huwag itatapon kung saan-saan. Grabe yun, trash. Pagkatapos ng Ambuclao Dam ay nakarating na rin ako sa Baguio City. Dumiretso na ako sa Baguio Palace Hotel para makasalamuha in person ang mga taong nakausap ko lang through Facebook. Hindi ako masyadong kumuha ng video dito kasi ang daming tao, ang daming vlogger, at alam nyo naman, shy type ako sa totoong buhay. Numamati ka, sabi nga ng mga Ilocano. Namit ko na din finally ang mga taong sinadya kong makita sa event na ito. Si JR Dizon, si Zai, si Lance, si Gain ng Cebu Endo Rider. Nakita ko din si Moto Babe at Moto Polerina, pati si Zeku, pero hindi na ako nakapagpa-picture kasi nahihiya talaga ako. So, kasama natin ngayon si Sir JR. Hello! Pinaka magaganda yung mga shots sana sa FB, the Philippine look niya. Especially drone shots niya, panalo. Masaya. Masarap ulitin. Masarap ulitin. So, kasama na natin si Ma'am Zaira. Nandito po tayo sa Philippine Loop 2024 Conqueror's Mind. Inspiration po. Dahil sa kanya, naging conqueror ako. Ngayon, kasama natin si Ma'am Gail, ang sikat na Cebu Endo Rider. From Cebu. Would you believe that? Invite mo naman siya mag-Philippine Loop. Mag-join na kayo ng Philippine Loop. Sobrang worth it yung experience. Solo rider here. Yeah, solo rider for the win. Solo riders. Solo riders din, sir. You know. Hindi din ako nagtagal kasi nakipagkita pa ako sa anak ko at hinabol ko yung closing time ng Mount Olive Viewpoint kung saan ako magka-camping ngayong gabi. Gaya ng inaasahan, inabutan na nga ako ng gabi at pagkatapos mamili ng ilang supplies ay dumiretso na tayo sa campsite. Buti na lang may reservation na ako at napaka-welcoming ni Hector na kilalang kilala na bilang tagapamahala ng Mount Olive Viewpoint. Ginaw ulit at malakas ang hangin. Pero di kasing ginaw sa Lake Tabeo. Kaya nagawa ko pang magluto at kumain bago magpahinga matapos ang nakakapagod pero sobrang fulfilling na araw. So good morning guys. We are here at the Mount Olive Viewpoint. Tingnan nyo naman yan. Napakaganda ng view. Although we were expecting sana sea of clouds kasi buong to
If it's not a windy day, covered lang clouds lahat ng nakikita nyo ngayon. So, unfortunately, sobrang hangin, sobrang lamig. Pero okay lang. Napakaganda pa rin ng view dito sa Mount Olis Viewpoint. Manalo. Mount Olis View Deck, 7,900 feet above sea level. Relaxing views, beautiful flower garden, and super friendly landowners. I would say that they deserve the attention and promotion that they have been getting lately. Ang ganda ng lugar nila. At salamat dahil binabahagi nila ang pagkakataon na maranasan ng karamihan ang ganda ng lugar nila. Di ko na rin pinalagpas ang bumili ng strawberries sa sarili nilang taniman para may pasalubong ako sa prinsesa ko naghihintay sa bahay. Ayun, so dahil favorite ni Ziv ang strawberries, nagpa-pick na tayo kay nanay, freshly picked groceries dito po sa Mount Olis Farm. Ayan, no? Ang ulis kasi parot. Oo. Yung ibon na parot. Na dito daw, madami noong una. Kasi malalaki pa yung punong kahoy. Dito sila umaapon, kumakain. Pero nung finarm na, tineroso yung mga kahoy. Kaya yun, wala na yung parot. So, good morning po. So, ini-invite ko kayo. Pumunta po kayo dito sa Mount Olis Viewpoint. Ayun, kung gusto niyo maranasan na nasa tuktok kayo ng bundok na hindi niyo na kailangan mag-hike pa ng isang araw or ilang oras, 5-minute trek lang mula parking hanggang summit. So, dito na po kayo. So yun na nga mga kaibigan, nandito tayo sa Mount Olis Viewpoint. Kasama natin si Sir Hector, kasama si Ma'am Lolita. Sino po yung isa kasama nyo? Nakalimutan ko kanina. Kapatid ko yun. Si Juliet. Si Ma'am Juliet. So if ever you're going to visit Mount Olis Viewpoint, hanapin nyo lang syempre, Sir Hector, Ma'am Lolita, or si Ma'am Juliet. Hindi ko alam kung nakunta ko siya kanina. Dito lang kami sa entrance. Oo. Haharangin namin kayo. Ayos. Thank you very much, Sir Hector. Teka po. At pagkatapos ng Mount Olis ay oras na para umuwi. Di ba? Ito na naman yung view na gusto ko. Ganda talaga. Ayaw ko sanang tapusin itong video on a downer pero parte ito ng adventure at alaala. Masamang pangitain na talaga yung punit na gulong at unang bagsak ng motorsiklo ko. Ngayon sa pangalawang pagkakataon, nadulas ang pangharap na gulong ko at tuluyan na ngang humampas si Nacho at ako sa kalsada. Nadulas tayo guys. Anong nadali? Walang Diyos, wala masyado. Thank God for crash guards. Basag. Signal light. A little bit on the windsor or windshield. And then the light. Halos pareho nung nangyari sa akin sa Mindanao right before Aliwagwag Falls. Pero natuluyan na nga ngayon. Although may konting damage sa motor at bugbog sa bandang hita ko, nagpapasalamat pa rin ako na yun lang ang aking tinamo at hindi ako nahulog sa bangin. Sarap magmotor, no? Overall, isa na namang napaka-fulfilling na adventure ang aking naranasan. Inulan man, nabutasan o nadiskrasya, ang sarap pa rin ng payapa ng paglalayag papunta sa naggagandahang tanawin at makasalamuha ang mga taong napaka-positibo ng pagtingin sa buhay. Salamat sa panonood at abangan ang isa na namang epic adventure ngayong taon. Alright, so that is it for Mount Olis. Oras na para umuwi. Till next time. Bye!